you and we thank you, O Lord, for who you are and what you have done in our lives. Our Father who is in heaven, who created everything out of your name. Your kingdom come, your will be done, O Lord. Thank you, O Lord, for this time na nandito po kami lahat at magpupuri ko sa inyo. Yes, Amen. Hallelujah. Lord, we leave everything unto you, O God. We pray for everyone in your presence. Fill this place with your presence, O God. And this, O Lord, ang aming pasasalamat, O Lord, for your glory and your honor. In Jesus' name we pray. Amen. For our call to worship, let us read Psalm 68 verse 4. Sing to the Lord, sing praises to His name. Extol Him who rides on the clouds, but His name Yah, and rejoice before Him. Amen? Amen. Tayo po'y mag-awit at magpuri lamang para sa ating buhay na Diyos. Amen? Let us sing. Salamat, salamat.
Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga naman. Our scripture reading today was taken from the book of Acts, chapter 14, verse 1 to 10. The same thing happened to Iconium. Paul and Barnabas went to the Jewish synagogue and preached with such power that a great number of both Jews and Greeks became believers. Some of the Jews, however, spurned God's message and poisoned the minds of the Gentiles against Paul and Barnabas. But the apostles stayed there a long time, preaching boldly about the grace of the Lord, and the Lord proved their message was true by giving them power to the miraculous signs and wonders. But the people of the town were divided in their opinion about them. Some sided with the Jews and some with the apostles. Then a mob of Gentiles in Jerusalem with their leaders decided to attack and stone them. When the apostles learned of it, they fled to the region of Lyca only, to the town of Lystra and Derbe and the surrounding area. And there they preached the good news. While they were at Lystra, Paul and Barnabas came upon a man with crippled feet. He had been that way from birth, so he had never walked. He was sitting and listening as Paul preached. Looking straight at him, Paul realized that bad way to be healed. So Paul called to him in a loud voice, "Stand up." And the man jumped to his feet and started walking. This is the word. Thanks, Lord. Amen. Good morning po. How po kayo? So, yan. Bago po tayo lumako sa salita ng Diyos, let us pray. Father, we worship you and we honor you, O Lord. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness, O Lord. Today, we pray, Lord, in behalf, Panginoon, ng aming bayan. Patuloy namin dalangin, O Diyos, ang gabay at biyaya mo ang mag-umapaw sa aming bansa. Dinanalangin namin sa Panginoon ang katotohanan ng iyong salita, Lord, na ang iyong bayan, Panginoon, ay allotted for the righteous. And we pray, Lord, na yung righteousness ay mag-flow from the top, Lord, down to every Filipinos, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na pagkatakot ay maghari at mangyari, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na kahabagan ninyo at kaawaan ng aming bayan. Panginoon, bigyan niyo po ng banal na takot. Pagkatakot sa iyo, Panginoon, ang mga namumulo. Sa lahat, Panginoon, ito man ay sa executive, mula sa presidente, hanggang sa barangay captain, sa judiciary, Panginoon, mula sa mataas na hukuman hanggang doon sa mga nagpapatakbo nito, O Diyos, sa bawat lugar, bawat munisipyo, bawat syudad. Pinadalangin namin ang mga mambabatas, O Diyos, na magkaroon ng takot sa iyo, magkaroon, Panginoon, ng pagkilala, Panginoon, na napakaisin ng buhay at darating ang panahon na sila ay haharap sa iyo, O Diyos. Panginoon, kaawaan niyo po ang bayan namin. Kaawaan niyo po, O Diyos.
Sa oras din, Panginoon, na ito, amin pong dalangin ang ilang mga kapatid o Diyos. Dalangin namin si Ate Susan, Panginoon, na bukas ay mag-undergo, Panginoon, ng medical procedure. We pray, Lord, for your grace, Panginoon. Maging matagumpay ito, O Diyos. Maging, Panginoon, si Ate Evelyn, Lord, we pray for healing, O Lord, upon her. At sa mga kapatid, Panginoon, mga mahal namin sa buhay, na may sakit at karamdaman, dalangin namin ang iyong mapagpalang kamay ang lumago. Yes, Lord. Dinadalangin namin, Panginoon, ang umagang ito, O Diyos, ay patuloy kong makilala ka namin. Ang iyong salita, Panginoon, ay maipangaral ng buo, ng totoo, O Diyos. Dinadalangin namin ang Panginoong Jesus ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ang banal na Espiritu ay kumilos. Yes. Ang kaliwanagan, Panginoon, ay maghari at Yes, maghari. Lord. Patuloy ka, Panginoon, ang mamuna, O Diyos. Yes, Lord. Itago ninyo sa krus ng Kalbaryo ang inyong lingkod. At patuloy ka, Panginoon, na mamuna. Tanggapin niyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Morning po tayo po yung papatuloy sa ating pagtalakay sa Book of Acts. Tayo po ay sa chapter 14 ng Book of Acts. Gaya nga nang nasabi natin yung nakaraan, yung mission, no? Yung mission ay technically it's the apostolic work. No? Pagkaman bibihira natin gamitin yung word na apostolic. But so originally, it is being sent forth. Tayo po ay pinapahayo ng Panginoon at yung salita ng apostolic ay may kaugnayan sa pagpapahayo. Nowadays, sinabing missionary, iba-iba ang mga pananaw. No? Minsan ito po ay nagiging world-class tourists. Missionaries. No, but just to be in a country na hindi ka doon galing ay masasabing ikaw ay missionaries. At dito titignan po natin yung mission work sa pagbalik tanaw natin sa first missionary journey ni Apostle Paul, ni Barnabas at Paul. At matatandaan po natin doon sa Acts 13, si Barnabas at si Paul po, sila po ay tinalaga para mag-mission, to do apostolic work sa pamamagitan sa kanilang local church. Yung local church po nila ay yung Antioch. No? Dito, makikita natin pa rin yung local church, yung apostolic work, yung mission, and missionaries, hindi po yan napapahiwa-hiwalay. Hindi po pwede sabihin ng isa, I may give of evangelism, then I will go without the consent of the local church. Hindi po pwede kang nahiwalay sa katawan sapagkat inilagay ka ng Panginoon sa isang katawan. At yun po ay makikita natin sa whole teachings ng New Testament. Ibinigay ng Panginoon ang apostles, ang prophets, ang evangelists, ang pastors and teachers para maging equippers ng body of Christ. So hindi po sila magkakahiwalay. Sila po ay isang integral part o integral factor ng Great Commission on apostolic work. Now remember, yung apostolic work, hanggang dito lamang yan. Yung missionary work ay hanggang dito lamang yan sa earth. No? Pagdating natin sa heaven ay iba na. No? Sapagkat wala na ho doong pangangaral, wala na rin doong persecution, wala na din doong discipleship. Matatapos ang lahat na yan. Dito na ito ay praise and worship.
natin. No? Araw-arawin po natin na bumabag sa presensya ng Panginoon. Amen. Natingnan po natin yung Acts 14. Doon sa Acts 14, pagka tinignan po natin yung summary niyan, tatlong bagay, yung main, no? Una yan, yung works and challenges of apostolic work of the missionary ministry. Second, doon sa 21 to 24, makikita natin doon that the apostolic workers ay engaged sa disciple making and organizing local congregation. Sa third part, yung apostolic workers, because they were sent by a local church, ay accountable sa reporting sa kanilang home church or sa kanilang sending church. No? At ito po ay pattern na makikita natin throughout sa Book of Acts, and then yun naman ay pattern na ginagawa mostly ng mga churches or denomination. No? Okay. So tingnan natin yung apostolic works. So apat na bagay yung primarily na makikita natin sa Acts 14. Meron din yung propagation, demonstration, formation, and organization. Forgive me para sa pagiging technical. Pero yung Acts 14 kasi, kung titingnan natin ito sa medyo technical term, magiging totoo yung pagiging equipping na hindi lamang tayo just dumalo para makarinig at umupo at makinig, kundi ma-equip. No? Makita natin yung paghawak ng salita ng Diyos. So, number one is propagation. Ano yung primary works? Sabi doon sa verse 1, the same thing happened in Iconium. Paul and Barnabas went to the Jewish synagogue and preached with such power that a great number of both Jews and Greeks became believers. No? Hudyo at Hintil, Hudyo at Grego ay naging mananampalataya. Ano ang primary work is, ano yung primary work nila? Gospel. No? Yung gospel. Kaya na ang gospel is the power of God unto salvation. Sa latter part din, sa 24 to 25, makikita din natin, then they traveled back to Pisidia to Pamphylia, they preached the word in Perga, then went down to Attalia. Ngayon ito pong second missionary journey first missionary journey ni Barnabas and Paul, napakaraming lugar yan na pinuntahan nila. No? At sa pag-aaral, ay maaring umabot ito ng humigit kumulang 2 taon na pag-idilibot. Though ilang verses lang makikita natin, napakaraming nangyari dyan. No? So, makikita natin dito yung work of propagation. Yung work of propagation, primarily ay ginagawa sa pamamagitan ng pangangaral, pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon. No? Yung good news of the gospel. Alam niyo po, ang good news o yung paghahayag ng balita, ang kailangan mo lang sabihin ay kung ano ang nangyari. Ideklara yung paghahari ng Panginoon na nangyari at ginampanan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. No? So, yung primary work ng apostolic workers is proclamation of the gospel. Kaya hindi natin masasabi na, oh, mission work yon if there were no proclamation of the gospel. No? Pagka walang pagpapahayag ng mabuting balita, maaaring tanongin natin, missionary mission work ba? No? Though ngayon kasi, kaya as much as possible, inaabot ko yung word ng mission, kasi talagang nag-iba ang pananaw ng maraming Kristiyano patungkol sa mission. No? Ang iba ay pupunta sa ibang bansa, they will take pictures, and then they will say that they have missionary mission. Minsan may nagtanong doon sa isang pastor, no, kasi siya, sabi niya, "Uy, sarap-sarap naman, lagi ka na sa ibang bayan." Sabi niya, "By the grace." Hindi ko alam kung ano yung epekto niyo. No? Mission work ay hindi yung picture taking. Mission work ay hindi yung pagpunta sa ibang bayan lamang. Mission work is the propagation of the gospel para yung mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon ay makakilala. Yung mga nasa darkness ay mapunta sa kingdom of light. No? Yung kaharian ng Panginoon ay ma-expand.
makilala ang mga tao sa Diyos na buhay at tumanggap sa paghahari ng ating Panginoon. That is propagation. Pinopropagate yung gospel. Second, makikita natin, hindi lang siya propagation, hindi lang siya proclamation, there's also demonstration of the grace of God. Sabi dito, so Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to do miraculous signs and wonders. No? Yung isa kong naging teacher noon na sa Bible School, isa siya sa mga maraming na disciples sa Pilipinas, whether celebrities or military officials. So, mas marami yung military officials. No? Isa sa mga natutunan namin sa kanya, o isa sa mga sinasabi niya, once you cross country, once you are in a mission work, yung God's grace to do miraculous things happens. No? May nangyayari. No? At maaari ikaw ay maaari sabihin mo na hindi yan nangyayari sa aming lugar. But as you minister, as you do yung pinagagawa ng Diyos, may gagawin at may gagawin ng Panginoon. Tingnan mo natin. Makikita mo natin dito, hindi sila yung miracle worker. Sabi dito, His grace by enabling them, no? God is the one who will enable yung kanyang apostolic workers. Hindi ho tayo, no? Hindi ho tayo. Kahit anong gawin natin, if God will not enable us, walang mangyayari. But yun ay isang promise ng Panginoon. Sign and wonders follows as we proclaim the gospel. At ang pinakamalaking signs doon, o pinakamalaking himala doon, ay yung pagbabago ng mga tao. Yung mga tao na nalilipat mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. No? Yung mga relationship na nabubuo. No? Hindi lamang yung physical healing, meron mga emotional healing, merong relational healing. No? May pagbabagong nangyayari sa mga tao na nananampalataya sa Panginoon. No? At yun po, na tayo po, as we allow ourselves to be used by God, we became channels of God's grace. Hindi tayo ang Diyos. Siya ang gumagawa, siya ang kumikilos. No? At yun po ay patutuon ng Panginoon, no? Sa bawat isa. Okay. Pangatlo, makikita rin natin dito yung katotohanan na yung Great Commission ay hindi lamang proclamation, kundi formation. Formation. Paano pinuform? Sabi rito, after preaching the good news in Derbe and making many disciples. Now, yung word ng making, napaka-importante yan. Disciples are not born, they are made. No? Pagka sinabi mong make, intentional yun, di ba? May gagawin ka, may ginagawa ka, intentional yung paggawa. Hindi mo sinabi, kumanggap na kayo sa Panginoon, okay, disciple na rin yung Panginoon, lista ko. No? May gagawin. Kaya nga sinabi doon sa Great Commission, make disciples. No, yung end product ay disciples. Yung end product dapat ng proclamation ay disciples. No? Kasama po yun. Okay. After preaching the good news in Derbe, making many disciples, Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium, and Antioch at Pisidia. Anong ginawa nila doon? They strengthened the believers. They encouraged them to continue in the faith, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. No? They nurtured, they established the faith of every believer. Nurture, yung pag-nurture, yung ganitong pagtitipon is part ng pag-nurture sa atin. Part ng pag-establish ng ating faith. Part ng pag-disciple sa atin. No? Making many disciples. So apostolic work or missionary work includes
disciple making. Kaya na hindi po pwede yung mag-stay ka lang ng 1 week. Bakit po? Disciple making is a process. Yung formation po ay napaka-importante. Na ating titignan na hindi lamang tayo nanganak, kundi inalagaan natin yung ating mga magiging anak. Amen. Natural, totoo yun. Spiritual, totoo din. No? Hindi lamang, ang pagiging magulang, hindi lamang yung nanganak ka eh. No? Yung pagiging magulang, kasama doon yung formation, yung pagbububog. No? Pagbububog, kasama yun. At yun din sa gawain ng Panginoon. No? Hindi dahil sa pinanganak mo ay naging magulang ka na doon. Tama po ba? Amen. No? Hindi lamang may nanganak, di ba? Though may mga ganong pangyayari, no? Yung conversion dapat nasusundan ng formation. Okay. Panghuli. Tapos na tayo. Apostolic work includes organizing the local church. Apostolic work. Mission work includes formation of the local church. Hindi lamang sila din-disciple, hindi lamang sila tin-train, no? Hindi lamang sila in-equip, nilagyan din sila ng mga taong magpapatuloy doon. Tingnan mo natin. Sabi ron sa verse 23, Paul and Barnabas also appointed elders in every church. So makikita natin dito, intention, part noong apostolic work o missionary work ay yung church planting. Kung saan na-convert ang mga tao, na-disciples, they were formed into a congregation. Church planting yun. No? Sabi dito, with prayer and fasting, they turned the elders over to the care of the Lord in whom they had put their trust. No? So, makatapos maitatag, matapos mahubog, no? Matapos, di ba? Conversion, proclamation. Ang aim ng proclamation ay conversion. Ang aim ng formation ay to prepare people for the work of the ministry. Di ba? Ephesians 4:11 and 12. No? Pagkatapos nyo, anong gagawin na? Iwan na lang. They were formed into a local congregation. So doon po nagbubula yung paggalaw at pagkilos ng Panginoon, yung work of propagation, hindi mo siya natatapos sa proclamation. Nagtutuloy siya sa formation, nagtutuloy siya sa organization, na-organize. Bakit po? Kasi once na ang isang gawain na hindi mo na-organize, ang mangyayari lamang yun, memory lamang ng isang pangyayari. O, dito sa lugar mo ito, may nag-preach noon eh. Kaya pagkatapos, wala na. Sabi nag-preach lang. May pupunta rito, mga galing sa Pilipinas. Nag-tour, tapos nag-preach. And then, they went out. Tapos, ano nangyari sa inyo? Wala. Pumasok kami namin, tinanggalan namin ng Lord. Pupunta lang kami sa langit. Alam niyo po kung ang aim lamang ng missionary work ay pumunta tayo sa langit. Pagkatanggap natin sa Panginoon, dapat patay kagad tayo. Di ba? Tumanggap ka sa Panginoon, uwi ka na, hindi ka na magkakakala. Hindi. Di ba? Kaya nga ho, yung Great Commission is making disciples. Making disciples will take time. Making disciples will involve nurturing. Di ba? Yung bata, di ba? Yung bata. Hindi yung pagkapanganak na marunong nang magbasa eh. Mag-aaral eh, di ba? It will take time. Di ba? Makikita mo yung paglago. No? So, kaya napaka-importante po yun pag-organize. Kaya, kahit doon sa book of Timothy, no, yung Timothy and Titus, pinag-aralan natin doon,
Ang emphasis doon ay yung pagtatalaga ng mga local leaders doon sa local churches. Sabi rin sa Titus 1 verse 5, appoint elders in every town as I directed you. Doon sa book of Acts, sa Acts 20, no? Nakikita natin na si Paul, ang kinakausap niya yung mga elders na assigned doon sa mga local churches. Now, napakarami ng mga local churches noon. Hindi ko sila, nung panahon na yan, hindi pa sila nag-build ng mga church building. No? Hindi pa sila nag-gather by the thousand noong sila ay outside sa Jerusalem. Nangyari lamang yung gathering by the thousand noong sila ay nasa templo. But nung na sila ay na-scattered they were grouped into smaller groups. No? Para nakapatan yun sa mga synagogues. Yung mga synagogues ay parang ganito kalaki. No? May mga 50, 40, 100 katao na maaaring magkasya. Sila, yun ay mga lugar na inuupahan na kung saan ay nangyayari yung formation, nangyayari yung organization. No? So, apostolic work includes organizing the local church. Masasabi mo siyang mission work kung at the end, alam mo ang katapusan. Walang iba yan sa pangliligaw. Pag yung nanliligaw sa iyo, walang plano kang pakasalan, hindi mo yung panliligaw. Kailangan may close, di ba? May closure. Yung missionary work then, ay ang closure nyo is formation of a local congregation. Kung paano yung panliligaw ay formation ng isang pamilya, di ba? Hindi yung manliligaw. Manliligaw, bakit? Kasi ang ganda mo. Pag hanggang doon lang, ibang usapan yun. Di ba? Kasi yung mission work, dapat makikita natin is a covenant work. You are covenanting with these people na sasamahan namin kayo, madi-decide, no? After conversion, there will be formation, you will be made disciples, and you will be trained to be leaders. Na pagkalis namin, mayroong leaders na tatayo. Mayroong congregation na nabuo. Ganun po yung makikita nating format at pattern sa book of Acts. No? Mayroong pamilyang nabubuo. Yung local church. Di ba ganun dapat naman sa pagniligaw? Di ba? Intentional na bubuo kayo ng bagong pamilya. Di ba? Hindi ka niligaw para makadate. Di ba? Pag wala akong pangarap na ganoon, ay tanongin nyo na. Ano ba gusto mo? Para lang ako... So, ganun din. No? May pagbubuo ng isang iglesia local organization. Now, tingnan natin yung the challenges of apostolic work. Makikita natin dito tatlong bagay. Division, temptation, and persecution. Division, temptation, and persecution. Now, the number one work, once ginawa natin, dineclare natin yung gospel publicly, there will always be public opinion. Ngayon yung public opinion, kahit na ikaw pa ang perfectong tao, kahit na ikaw yung pinakamabuti, kahit na ikaw ang pinakamagaling, hindi lahat aayon sa iyo. Yes. Kung ang lahat ng perfectong tao, no? O kung yung pinaka-perfectong taong nabuhay sa mundo ay sumang-ayon ng lahat, hindi siya ipapako sa krus. Di ba? Amen. Truth will divide. Truth will always divide. No? Tanggapin mo natin yun. Pag nagsabi ka ng katotohanan, some will believe you, other will curse you. Pero ganoon ang work ng ministry. No? Pagka gusto mong tanggapin ka ng lahat, ay huwag kang magpahayag ng katotohanan. I-please mo ang lahat. Pero, anong klaseng buhay yun? Walang conviction.
walang tunay na paniniwala. No? So the gospel will divide people. The gospel will divide people. Either they will believe or accept it or reject it. Sabi ni Jesus Christ, do you think that I came to bring on earth? No, I tell you, the division. Na pag binasa pa natin yun, 51 to 53 na Luke 12, nakikita natin yan sa isang pamilya. Magkakaroon ng division. No? Si Jesus Christ nagsasabi yan. I came na magiging dahilan ng division. Saan? Kahit sa pamilya. Bakit mo? Sino sa inyo, nung una kayong manampalataya, ay tuwang-tuwa sa inyo ang magulang ninyo, mga kapatid ninyo, mga kamag-anak ninyo? Di ba? Hindi. Sabihin niya, ano bang nangyari sa'yo? Buwagin ka na! Pag-press na Lord ka pa. Di ba? Tatanungin ka, aalaskahin ka, di ba? Ganon. Sino nakaranas ng ganon? People will isolate you. No? Ang iba pa nga ay, pag nalaman ka na, ay, Christian na to. Talagang ibubuli ka eh. Titignan nila kung talagang Kristiyano ka ba? Tapos lagi nilang ibabalik sa'yo. Kaya mo ba Kristiyano ka na? Di ba? Nakaranas ka rin gano'n? Amen. People will diba? No? Kasi ganoon. No? Ganoon. Pagka nagpapayag tayo ng katotohanan, ay nagpo-cause ng division. Design po natin sa 4-5. The people of the city were divided. Some sided with the Jews, others with the apostles. There were a plot afoot among the Gentiles and Jews together with their leaders to mistreat them and stone them. No? So pinagplanuhan na nila, i-mistreat natin to, bakuhin natin ito. No? Biro mo, pupunta ka sa ibang bayan, babatuhin ka. Siguro kung ito ay ipine-present sa would-be missionaries, baka kumonte yung maging, yung international tourists. O missionary tourists. Why? Kasi, yung pagkayag ng katotohanan will not appease everyone. Hindi mo siya magiging katanggap-tanggap sa lahat. Hindi mo siya katanggap-tanggap sa lahat. Kahit saan side, no? Kahit na nga lang sa side ng usapan sa Pilipinas, di ba? Ang daming side patungkol sa ngayon nga, marami nang nangangarap maging pagpratista. Sabi ng iba, akala ko pagyaman ay maging content creator. Yung pala ay contractor. And it will always divide. It will divide divided na talaga tayo as a nation. Pero masayahin lamang talaga tayo. Masayahin lamang tayo. And I pray na one day, magkaroon talaga tayo ng isang bansa na may takot sa Diyos. Amen. Yung may takot sa Diyos na alam mo, one day, haharap ka sa Panginoon at na ikaw ay accountable. Pag walang sense of accountability ng tao, gagawa at gagawin nila kung anong gusto nila. Kasi wala silang sense na darating ng Panginoon, haharap sila sa Diyos ng napaka-importante po yun. Pero wala pa rin tayo gano'n. So, truth will always be right. Pag ikaw ay nagpapahayag ng katotohanan, huwag mong asahan na lahat ay ilalike yun. Huwag mong asahan na ilalike yun. Pag ayaw mong mabash, tumahimik ka na. No? Pero pag nagpapahayag ka ng katotohanan, mababash ka. Lalo na sa panahon ngayon ng social media. No?
Paano pa kaya lalo na sa ministry? Bakit po? Kasi pag nagpapahayag ka na once you are proclaiming that Jesus Christ is Lord above every, no? Noong panahon na yan, pagka sinasabi nila si Jesus ang kanilang Panginoon, sinasabi nila, apart doon, na ang ibang Diyos nila ay Diyos-Diyosan. Pangalawa, na yung emperor ay hindi Diyos. Yung emperor ng Roma ay hindi Diyos. Pagka dinideclare nila na si Yesu Cristo ang Panginoon. Na yung kanilang allegiance ay wala doon sa Roma, kundi ang kanilang allegiance ay nasa Panginoon lang. Dinideclare din nila na ang tao ay magsalanan. Kasi bakit mo kailangan matubos? Bakit mo kailangan mawala sa kadiliman? Therefore, ang gospel proclamation, part doon, sinasabi natin, kayo ay nasa kadiliman. Kayo ay nasa kasalanan. Katulad namin na nasa kadiliman, katulad namin makasalanan, pinatawad, nilinis ng Panginoon. Na ang justification ng pagpapawalang sala ay kay Jesus lamang. No? Anong sinasabi mo doon? Pagka dinideclare mo yun, sinasabi mo sa mga tao na lahat ng ginagawa mong religious work, no? Kahit nagpapatira pa ka, kahit inukubos mo yung yaman mo dyan, kahit na gumagawa ka ng mabuti, lahat ng yan ay hindi makakapagpawalang sala. Si Jesus lamang ang makapagpapawalang sala. Mananampalataya ka sa Kanya. So, mawawala ngayon sa tao yung kanyang paniniwala sa sarili. Yung sense ng accomplishment, na-accomplish ko to. No? Mawawala yun. At makikita natin yun doon kay Cornelius. Now, remember, si Cornelius ay isang napakabuting tao. No? Siya ay nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Siya ay nagtumutulong sa pagpapatayo ng mga sinagoga o ng mga lugar panambahan. But still, kahit ganoon siya, no? Siya ay nananalangin. At sabi nga ng Panginoon, dininig ng Panginoon ang iyong panalangin. Kahit na ganoon, kailangan pa rin niyang mapakinggan ng gospel at kailangan pa rin niyang manampalataya kay Jesus. Ang kagandahan kay Cornelius, tinanggap niya yung katotohanan. Pero sinong mga tao naman na hindi tumatanggap sa katotohanan niya? Meron po. Mostly ay religious people. Bakit? Ipagpapalit ko ito, religion ko, para kay Jesus? Yes. Kaya nga siya pinako sa krus dahil yung mga Hudyo ay hindi matanggap ng katotohanan. Okay. Ang apostolic workers then, ang isa pa sa mga challenges ay yung temptation. Temptation. Now, tatlo yung klase ng temptation. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Dito sa punto na ito, ang temptation na inihaharap sa mga apostles ay temptation ng pride of life. Isa sa katotohanan sa mga religious group, no? Kaya makikita ko tayo ng mga cultic organization. Makikita mo natin na halos may mga tao na halos magpakamatay na para sa kanilang religious leader. Ang iba naman ay pumapatay para sa kanilang religious leader. Nangyayari po yan. Bakit po? Kasi isa sa temptation ay ikaw ang naging sentro ng pananampalataya ng mga tao. Becoming the center of people's faith. Kaya, huwag mo kayong magtataka bakit minsan meron kayong mapapakinggan mga balita na may mga religious leader na nag-abuso, no? Bakit po? Kasi merong temptation doon. Now, tingnan mo natin yung temptation nila Paul and Barnabas. When the crowd saw what Paul had done, they shouted in Lycaonian language, "The gods have come down to us in human form." Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes because he was the chief speaker. The priest of Zeus
whose temple was just outside the city, brought bulls and rid to the city gates because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them. Ngayon, ano ang pagtingin ng mga tao kay Paul and Barnabas? Mga Diyos na bumaba. No? At kung hindi matatag ang iyong conviction at pananalig sa Diyos, baka maniwala ka rin na ikaw ay Diyos. Na ikaw yung pinagmumulan ng himala. Oy, Pastor, answer prayer naman. Sabihin mo, oh, kasi ako ang nag-pray. Hindi ganun eh. Amen. Tayong lahat ay ginagamit lamang kasapatan ng Diyos. Amen. Pero paano pag ikaw ay ino-opera na? Ng mga life books. O ngayon, puro red envelope. Kasi, yung swertihin ako dito, pagka meron na ng tendency ang mga tao. No? Kaya nga kung makikita ninyo sa mga religious organization, di ba talagang pinapahit pa, talagang iniingatan nila yung kanilang religious leaders. Pero hindi mo gano'n ang makikita natin sa Book of Acts. Hindi mo gano'n ang makikita natin sa Biblia. No? Kaya isa yung napakalaking temptation. Bakit po? Eh, biro mo, ino-operang ka din, di ba? Papasok na rin yung, lust of the flesh. Mapasok na yung lust of the eyes. No? Mag-stay na lang kami dito sa, mag-stay na lang kami dito, tanggap kami ng mga tao. Pero pwede yun, di ba? Dito ay sikat kami. Nag-o-offer yung mga tao. Pero pwede yun. Kung hindi nila mauunawaan yung kanilang panawagan, na ang panawagan nila is apostolic work to finish the Great Commission. Temptation. Napaka-tempting sa ministry. Paano pag may nagsabi sa'yo, may pagkakalog kami dyan, Pastor. Diba? Tapos papadaan sa account mo, ang gagawin mo, ay, akin na, love you too. Tama ba yun? No? Kaya mga pastor, mag-diskaya ka na. Diba? Kasi hindi ganoon ang panawagan. Proclamation, formation, organization. You proclaim the gospel, you disciple people, build Christian community. And then, pagka pwede na silang iwanan, umalis ka na. Di ba? Ang kaalisan tayo. Becoming the center of people's faith. Napakalaki po yan. Kaya kung makikita natin, di ba, may mga sa Pilipinas, maraming gano'n, di ba? Yung iba napunta sa Senado, yung iba napunta sa Congress. No? Kaya nga po, kailangan ng kaliwanagan ng proclamation of the gospel. Yung pag-aaral. Kasi ganito po yan. Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, meron yung tinatawag, dalawa, yung exegesis and eisegesis. Yung exegesis, inaalam mo, ano ba yung pinag-uusapan dito sa talata na ito? Sino ba yung mga karakter nito? Saan ito ginawa? Ano ba yung ginagawa nila? Sino yung mga karakter? Ano yung mensahe ng mga talata na ito? Diba? So, ganoon po, no? Tinitingnan mo, hinahayaan mo na yung salita ng Diyos ang mangusap. At yun yung, at mas as possible, yun ang ginagawa natin. Kaya nga ginagawa natin series, book by book, chapter by chapter. Kasi hinahayaan natin na yung salita ng Diyos ang mangusap. Ngayon, ano naman eisegesis? O may paniniwala ka. Ngayon, yung paniniwala mo, ang gagawin mo, kukuha ka ng mga verses para susugan yung paniniwala mo. And that happens. No? Gusto mong ikaw ay paniwalaan na ikaw yung kahuli-huli ng propeta. At kukuha ka ng mga ano. Diba? At ang system nga doon, once you proclaim something, either people will believe you
or not. No? At mangyayari, mayroon pa rin maniniwala kahit gano'n. So, mga kapatid, nawa, hindi po ang any religious leader, any pastors, apostles, prophets, evangelists, teachers, ang maging sentro ng ating pananampalataya. Amen? Amen. Para tulungan nyo na rin makawala sa temptation. Kasi ang leadership may temptation yun. And leadership po. Maaring nung ikaw ay kapapasa mo pa lang ng engineer, ang gusto mo ay magpatayo ng mga titibay na building. Pero pagka nandoon ka na sa opisina at gumagana na yung envelope, diba? Kahit sa journalism, merong envelope journalism. Kahit saan po, kahit saan aspeto, kahit nga sa bahay minsan kahit sa pamilya lang, yung temptation mo dahil ikaw yung breadwinner, at dahil ikaw yung breadwinner to control everyone, minsan to control even your parents, may temptation mo. Diba? Huwag po tayong magpadala sa temptation na isipin natin na tayo ay sentro ng universe. Hindi tayo sentro ng universe. Dati akala ko ako yung sentro ng pag nagkakatuwaan yung mga tao. Wow, tuwa sila dahil birthday ko. Nagpapatok sila dahil birthday ko. Tama ko. Ganun na sa isip ko kasi January pa yung birthday ko. Galing-galing naman. Hanggang sa lumaki ako, wala pala yun. Hindi sila nagsasaya dahil pinanganak ka. Hindi ikaw ang sentro ng universe. Hindi rin tayo sentro ng universe na kahit sino. Bakit ang maging sentro natin ay Panginoon? Meron pang isa pa sa danger ay physical harm. Then some Jews arrived from Antioch and Iconium and won the crowds to their side. They stoned Paul and dragged him out of town, thinking he was dead. No? Binato nila si Paul, dinrag him. No, siguro, talaga dapat ito isa ito sa maaaring mangyari as we proclaim the word. Hindi lahat ay masisiyahan. Pero part yun Sabi niya doon sa 2 Corinthians 4, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Physical harm ay part ng apostolic word. Pero ano naman yung ipagpapalit natin doon sa pangako ng Diyos? Hindi itong bagay na ito. No? Alam naman natin na once naglingkod tayo sa Panginoon, ang pinaka-goal natin ay makasama niya. At bilang mga lingkod ng Panginoon, kung tayo man ay mapadali ang buhay, katulad ni Stephen, glory pa rin yun ng Panginoon. Kung humabangan yung buhay natin, katulad ni John the Beloved, glory pa rin yun ng Panginoon. Amen. Okay. So, panghuli, other duties of apostolic workers. Bakit other duties? Ito po ay dapat din ginagawa ng lahat ng mananampalataya. To glorify God, to take care of oneself, and accountability. No? Ano yung makikita ko natin dito? So, verse 14 to 15, sabi dito, but when the apostle Barnabas and Paul heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd shouting, "Man, why are you doing this? We too are only men, human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made heaven and earth and sea and
everything in there. Yung pangyayari nito, sila ay binibigyan na ng mga tao, inaalayan na. Kinikilala na sila ay Diyos. No? Pero ano makikita natin sa kanila? Hindi nila tinanggap yung glory na belong to God. Instead, they glorify God. They point people back to God. Hindi kami. Yung dahilan kaya kami naririto para ipangaral yung katotohanan, so kayo ay makawala mula doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sumamba sa Diyos na buhay, to the living God. No? At yun po yung part natin. No? Kahit sino sa atin, kung tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pananalumpay, huwag mo na sabihin, ay kasi magaling ako, mahusay ako. Point people, it is by the grace of God. God enabled me. God prospered me. Hindi sabihin mo, hindi, ang galing-galing mo kasi. Kailan ba kayo yung mama? Nagagibig ako yan. Hindi ako yun ba? Always point people back to God. Amen. Di ba? Point people. Hindi kami ang Diyos. Hindi kami ang magaling, ang Diyos ang magaling. Kami ay ginamit lamang. Kami ay instrumento lamang. Huwag kayong mag-offer sa amin, mag-offer kayo sa Diyos. Hindi kami ang dapat maging sentro ng pananampalataya ninyo. Ang Diyos ang dapat maging sentro ng pananampalataya. Amen. Point people back to God. Kung ikaw ay inangat ng Diyos sa buhay mo, let it be a platform para magpakilala that God is true. Amen. That God is faithful. Na ang Diyos ang nagbibigay ng trust. Hindi ikaw. Hindi kasi ang galing ko eh. Pinakaraan tuloy ako ng ating amo. Yung mga ganun, di ba? It's by the grace. Glorify God. Amen. Glorify God. Pangalawa, di ba sinasaktan na sila Paul, sila Barnabas? Pwede din silang magiging katulad na kami ni Stephen. Magpapakamartir na kami. Pero hindi yun ang mission na pinagagawa sa kanila ng Panginoon. May mission pa sila. Now, even Jesus, He took care of Himself. Hanggang hindi pa nangyayari yung tamang panahon na siya ay i-offer. So, whenever possible, avoid bodily harm. At tulungan nyo rin naman yung pastor nyo. Amen. Masyadong magbibigay ng matalis at malaka. Kasi masarap. Avoid bodily harm. Bakit? Meron ka pang mission. Huwag mong hayaan na anumang bagay na makapagpatigil sa iyong mission. Amen ba? Take care of oneself. Part yun ng pagiging apostolic worker. Si Jesus Christ, may kita rin natin, di ba? He took care of Himself. Sabi ron, at this they pick up stone to stone Him, but Jesus hid Himself, sleeping away from the temple grounds. Now, sabi na, di ba si Jesus Christ napunta para ibigay, ialay yung kanyang buhay, para siya mamatay? Napunta siya para ialay yung kanyang buhay, pero in what way? Katulad ng isang lamb. Yung lamb, kailangan umalos ang dugo. Kung siya ay mamamatay sa pamamagitan ng pagbato, hindi matutupad yung mga prophecy. No, hindi matutupad yung prophecy na lamb that was slain. No? Yung prophecy na pinakita doon sa book of Exodus. Yung prophecy na pinakita. Yung unang prophecy na pinakita na magbibigay ng buhay ang isang hayop. Diba? Isang lamb. Saan yun? Doon sa proto-evangelion, sa book of Genesis. Nung nagkasala ang una nating magulang, binihisan sila ng Diyos. Ano ang binihis ng Diyos sa kanila? Damit na galing sa balat ng hayop. Para mo balatan ng hayop, kailangan
Dumanak yung dugo. Nung nag-offer yung magkapatid, no? Si Cain at Abel, ano ang tinanggap na offering ng Panginoon? Yung in-offer na hayop na pinatay. Diba? Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kailangan magbubo ng dugo. Kaya dito may dinala sa John 8:59, pwede na mamatay na ng Panginoon, pwede na siya batuhin hanggang mamatay, but still, lumayo siya, umalis siya doon, sapagkat hindi yon ang propesiya patungkol sa Mesiyas. Ang Mesiyas ay magdadanak ng dugo. Yung dugo na yon ang magiging dahilan for our sin to na ma-wash away. So whenever possible, avoid bodily harm. Kasama na doon na may mga pagkakataon, alam niyo ba may mga persecution na hindi dahilan dahil ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. May mga persecution because of our own foolishness. Ay, galit na yung tao, magkano ka pa, palalakas ang pa. Diba sabi ng Biblia, yung praise, yung pagpupuri ng napakalakas at wala sa oras, eh hindi yung praise, yun ay curse. No? So, kailangan din natin maging wise. No? Biniwin mo pa lang yung tao, tapos ibabash mo. Diba? Iba yun. Diba? Ang mangyayari. Baka yung biniwin mo ay umalis. No? So, let us be wise. Whenever possible, avoid bodily harm. Kahit sa iba't ibang larangan, pwede tayong maging mawala doon sa focus sa mission natin dahil lamang sa mga nangyayari sa paligid. Ako na lang yung inaano yung sarili ko eh. Sinesenso. Kaya hindi na, nagbabakos na akong kapag-parod na news. Baka iba yung ma-post ko. Baka iba ka ito mag-live pastor. Panghuli, apostolic workers are accountable to report to their standing. Dahil sinend ka ng Lord through the local church. Now, tingnan mo natin yung pattern ng sa New Testament. Yung mga missionary workers were sent through their local church. Huwag niyo sabihin na, pastor, di ba doon sa Acts chapter 8 verse 4, kung saan sila napunta, doon sila nangarap? Yes, that was the time of persecution. And there were, walang na-form ng local church doon. They just proclaimed, they just planted seed. Pero itong pinag-usapan natin is apostolic work, mission work, na ang pinaka-end, no, ay yung formation of disciples and organizing of local churches. Deliberate, intentional, hindi dahil sila ay persecuted, kundi dahil sila ay directed by the Holy Spirit. Dinirect sila ng Holy Spirit as they were worshiping. Diba? Nag-worship sila, nangusap ng Panginoon, itinatag ng Panginoon, tinawag si Paul and Barnabas to do the mission work, nag-form sila ng team, and they went around. No? Hindi dahil sa tinawag sila ng Diyos, hindi dahil sila ay apostles or evangelists or missionaries, they are no longer accountable to a local body of believers. Amen? Accountable sila to report to their assembly. Accountable sila sa isang local church. Bakit po? Kasi in the end, the Lord is the one who is building His church. Amen. Ang promise niya, I will build my church. He is the one who is building His church. So kaya makikita ho natin doon, proclamation of the gospel, di ba?
Pagkatapos ng proclamation, merong mabubuo, there will be formation of disciples. After formation of disciples, there will be organizing of local churches. Nabubuo yung mga iglesia doon. Sabi dito, finally, they returned by ship to Antioch of Syria, where their journey had begun. The believers there had entrusted them to the grace of God to do the work they had now completed. Upon arriving in Antioch, they called the church together and reported everything God had done through them and how He had opened the door of faith to the Gentiles. And they stayed there with the believers for a long time. Now, tingnan mo natin. Tingnan mo natin ba, no? Malinaw po, no? They reported everything God had done through them. Hindi lang sinabi, God, hindi lang sinabi, na-accomplish nila. Naka-accomplish sila dahil ginamit sila ng Panginoon. Yun po yung malinaw na tututuro. Tayo po ay may nagaganap, may nangyayari sa atin. Hindi dahil sa husay natin ang galing, kundi dahil ginamit tayo. Amen. Keep po natin ano. Lagi po natin dala-dala dapat yun. Hindi lamang sa church life, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay natin. It is by the grace of God. Amen. It's all by the grace of God. So, tingnan natin yung ating takeaways bago kayo mabuto. Let us be willing to be channel of God's grace. Let us be willing to be channel of God's grace. Ano man yun? Let us always rely in the leading and empowerment of the Holy Spirit. Mag-rely tayo doon. Bakit po? Kasi without Christ, without God, without the Holy Spirit, we can do nothing. Yes. Perseverance in our faith and ministry, even when facing adversity. Hindi dahil pinagsarahan ka ng pinto ng mga tao, mag-i-start ka na sa mission. Mag-i-start ka na mag-share. Persevere. Pang-apat, stay grounded. No? Live and minister for God's glory. Kahit na sabihin pa na binigyan ka ng Panginoon ng sunod-sunod na tagumpay, stay grounded. Amen. Stay grounded. Kahit na ikaw ay i-promote ng Lord. No? Baka meron din iba na naghihintay lagi pagka 25th ng buwan. Di ba? At nanalo ka sa papya. Stay grounded. Stay grounded. Kahit na ang lahat ng panalangin mo ay tinugon ng Diyos, stay grounded. Amen. It's all grace. Live and minister for the glory of God. Panghuli, accountability. Accountability. Napaka-importante yun. Maging accountable tayo sa partner natin sa buhay, sa asawa natin. Accountable tayo sa mga anak natin. Accountable din tayo sa church. If we are sent by God through the local church, report. Report to sending church. So in challenge, together let's take our part in the Great Commission. It's either we go or we send. It's either tayo yung mag-go o tayo yung magsasend. Dito makikita natin yung Antioch, sila yung sender at may nag-go. At yun po ay partnership. Yun po yung partnership. At hanggang ngayon, ito po yung nangyayari. Ito po yung pattern na makikita natin sa Book of Acts. At hanggang ngayon, ito po yung nangyayari sa ating kapanahon. And we are praying. We are praying that by the grace of God, i-allow natin yung sarili natin, i-allow natin yung lugar na ito na maging sending. Maging sending. Kasi one way or another, uuwi din naman tayo. What if, mula sa gawain na ito, hindi tayo magsasend pabalik, kundi magsasend tayo ng workers for the kingdom of God.
na yung pangarapin natin, na yung lahat ng dadako sa lugar na ito, matitrain, mapuform, madi-disciples, na hindi tayo makapahiya pag sinabi, ikaw ba ay galing sa Filipino ministry? Anong tinurot sa iyo doon? Bakit ka kasawa? Walang gano'n. Kundi, lahat ng dadako sa lugar na ito, they will be converted, they will be discipled, they will be trained. At kung saan man sila ilagay ng Panginoon, they will become influencer, they will become contributors to the growth of the kingdom through their local church. And who knows, mula sa atin ay may mga hindi lamang mga manggagawa, kundi mga missionaries na itatayo ang Panginoon. Let us pray. Father, we praise you and we honor you, Lord. We thank you that your grace, Panginoon, ay higit pa sa aming mauunawaan na iisip, O Lord. We thank you, Lord, for the opportunity to preach your word, to share your truth. Kaya ang Panginoon, yung mga truth, Panginoon, ay makitanim sa amin, magbunga, O Diyos, sa buhay po namin. At allow us, Lord, as a local congregation, to be sending congregation. In Jesus' name. Maraming salamat po. And I noticed na dahan-dahan ng Filipino ministry ay naging sending na church. You know, I was si Ate Norma, sa TDC, they're starting, si The Apple, start na silang propagate from proclaim ng gospel kung saan sila galing. So, it does not mean na wala tayo sa ibang bansa, hindi tayo matatawag na workers or missionaries. And I hope and pray that each one of us, we will have the willingness to propagate, to proclaim the gospel of the Lord kung saan man tayo ngayon dito sa mundo. Kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Kasi marami pang mga bagay na gagawin. Marami pang